reklamo mismo laban sa kapatid at sa asawa nito matapos makiusap na mag-car-loan gamit ang pangalan ng biktima. Ngunit matapos di umano makuha ang sasakyan ay hindi na ito nagawang maghulog sa nasabing sasakyan na inutang. Kaugnay nito, nasa kabilang linya si Nining Ligaspi, Bagong Silangan, Quezon City. Yeah. Nining, ma'am. Ma'am Nining. Asan si Ma'am Nining? Magandang hapon po sa atin, Ma'am Nining. Pakikwento po regarding dito sa iyong sumbong ng car loan. Paki-unmute po, Ma'am. Ma'am Nining. Yes, Ma'am. Narinig niyo po? Ma'am Nining, pa-unmute po yung inyong microphone at hindi namin kayo madinig. Unmute po. Ayun po. Yan. Yes Okay, po. narinig na po Magandang namin, hapon Ma'am. po sa Maraming inyong salamat. lahat. Okay. Ma'am, pakikwento po, Ma'am, kung ano po po, itong sir. inyong nirereklamo. Ganito po yung reklamo ko na pagkalon po ako sa kanilang mag-asawa. Ang sa nangyari po, ang diretsohin ko na lang po, hindi nila ipagtuloy ang bayad, yung bayad. Ang hiling ko na lang po sa kanila, sa mga may nabayad po akong pera, saka doon sa unang 6 months delay nila hindi nabayaran. Nakapagbayad ako 100,000 kinuha ko sa credit card ko plus 35,000 inutang plus cash ko 17,000. Yun ang dinagdag ng pera binayad sa kulang nila nung previous last year na hindi nila nabayaran. Okay, Ma'am. So ngayon na Yes, naman, ma'am. additional naman po problema. Ma'am, excuse, Ma'am. Kanino po nakapangalan yung sasakyan, Ma'am? Sa inyo? Sa akin po, Okay. sir. Opo, nilon ko po sa PS pa. Okay. Ngayon, Ma'am, sino Ngayon itong po, nirereklamo ngayon niyo, na- Ma'am? Sige, Ma'am Po? Nining, Yes, Ma'am. pakibanggit po. Ma'am Nining, mga sino po yung nirereklamo nila? ninyo, Ma'am? Yung mag-asawa po, kapatid ko po at O, yung mag-asawa niya, mo, si Marwan kapatid. Amil po. O, ano po trabaho nitong mag-asawa, Yes Ma'am? po. Yung asawa po, yung ano po, yun, police po. Okay. Okay, Police po, Ma'am. kaya nasa, So, siguro, tanungin mo natin, Rod, kung Yes. nasaan yung sasakyan ngayon. Saan ba yung sasakyan, Ma'am? Sino Sinong ang gumagamit po, Ma'am? ang gumagamit ng sasakyan, nandoon sa kanilang mag-asawa. Since may trabaho po yung asawa, yung lalaki, nandoon po sa kapatid ko sa asawa niya. Pero pag umuwi po, sila rin po gumagamit ng pamilya po. Pero ma'am, linawin lang po natin, nabanggit nyo na, sino po ba ang nag-car loan? Ginamit lang po ba nitong mag-asawa yung pangalan nyo para makapag-car loan po sila? Tama po ba yon? Tama po. So, yung... Tama po. Ang nangyari po, nag-car loan yung mag-asawa, ginamit lang po yung pangalan po nyo. Opo, sir. Okay. Yes po. So yes ngayon po, sir. nadidelay sa pagbabayad itong mag-asawa. Kaya kayo po ba ang sinisingil ng bangko? Kasi may nabanggit kayo Yes may po. nilabas kayong pera. Okay. Yes po. Yung kasi delay po, yun no, na-delay po no last year po, hindi nila binayaran. So nakiusap po sila sa akin, humingi ng tulong para mabayaran. So binigyan ko po sila ng tulong din. Tapos, yun din po, nabayaran po ng 6 months ng unang Yes, ma'am. problema. Ma'am, may gusto lang po akong linawin, ma'am, ulit, ma'am, ha? Nasaan Yes, po ang sasakyan ngayon, ma'am, at sino po ang gumagamit? Nandoon po, dinala nila sa Basilan. Ngayon, ang gumagamit yung asawa, yung kapatid ko na lang, ang kapatid ko po. Kasi yung asawa, yung si Marwan po, sa trabaho. Pero pag umuwi po doon sa kanila, sila po gumagamit, pamilya po niya, sa anak, sa asawa niya po gumagamit. Okay. Kasi sila po dalawa ang Technically, ang lumalabas na may-ari, si ganito ma'am, po, ano? Ma'am, ang Ma'am ganito Nining po ang Ligaspi. kasunod na tanong ko, ma'am. Sinong may lamang na gumagamit po sa sasakyan, ma'am? Pinakamas maraming araw na gumamit ng sasakyan. Kayo po, ma'am, or yung kapatid ninyo? Sila po, since beginning po, sila po talaga. Sila talaga. Ako wala po Sila, talaga. Sila po okay. talaga gumagamit mag-asawa. Kasi since kinuha po, since release po, yung release po, sila po kumuha mag-asawa dito po. Talagang kumbaga ginamit lang talaga yung Ginamit yung pangalan ni Okay. Ma'am Nining Ligaspi, ano? Okay. May resource person ba tayo Oo, dito? siguro. Okay, so tignan natin kung
makontak natin yung mag-asawang ano, no? So connected sa atin, sir, ang inireklamo. Maganda. Oh, sige nga, Okay, pakitawagan nga ma'am. natin. Sige, connected. Pakipasok si Mil Amil. Yung inireklamo Inireklamo. na Sige, para naka-connected makuha sila, po para natin makuha panig. natin yung panig nila, oh. Sige, Amil pakitawag. at saka si... Yes, sir, maganda. Yes, Sir Mil Amil. Andyan din po ba yung... Yes, po. Yes. Hapon po, sir. Mahina lang yung net ko dito sa amin, sir. Kasi kadadaan lang ng Bagyo, baka nadala yung ibang signal ni Bagyo. Okay. Sige po. Gusto ko lang po, sir, nawin din yung sinabi niya about sa Carlon po, sir. Una-una po, sir, hindi po nakapangalan sa amin ng sasakyan. Sila po ang mag-usap yan ng asawa ko. Kukunin lang para sa pamilya nila, sir. Para sa family po. Tapos ako lang po nautusan doon na kukunin ang sasakyan sa Manila kasi nagbigay siya ng authorization na sa pangalan ko po kasi wala silang kasama magkuha sa Manila. Okay, sir. Tanong lang, sir, no? Nasaan po ang sasakyan ngayon, sir? Ang sasakyan po, sir, andun po sa bahay ng nanay nila po, sir. Ayun, nagtuturuan, no? Okay, so ang ano nito, siguro mag-produce kayo ng kanya-kanyang witness ninyo kung nasaan talaga yung sasakyan. Kasi sabi sa ating complainant, ang sasakyan po ay nasa inyo. So kayo naman, ang statement nyo po, ang sasakyan nandoon sa kanila. Sir, mga ilang buwan na yung sasakyan nandoon po sa kanila, sa nagre-reklamo? Since nakuha po, sir, andun po yung sasakyan sa kanila sa Basilan po, sir. Since nung nakuha. Okay. Kailan yung huling nagpunta ba sa inyo o yung kailan huling dinala? Ilang buwan hindi nababayaran itong sasakyan? Bale, ano po yun, sir? February, tapos humingi yan ng ma-delay daw ng isang buwan, humingi siya ng 300,000 ang siningi niya sa kapatid niya. Kaya hindi niya bayaran yung nanay nila. Sabi ng nanay, kawawa lang kayo, mawala yung pera, tapos ayaw pa magbigay ng assume balance, ayaw pa magbigay ng SPA. Kasi pumunta ng asawa ko sa bangko, sir, magtanong doon sa bangko. Kinuwento lahat ang nabayad, ang ganito-ganito. Sabi ng bangko, ma'am, pinipirahan na kayo. Humingi kayo ng SPA sa kanya para sa inyo na yung sasakyan. Yung nakapalan o kayo na nagtuloy ng bayad. Okay. So, depende Yes, sir. Ganito po. Ano po yung pinagkasunduan ninyo kung sino po ang magbabayad sa sasakyan? Kasi ang sasakyan, sabi sa kwento mo, nakapangalan doon sa bayaw mo, pagkatapos ikaw ay nag-assist lang na kunin yan dito sa National Capital Region hanggang ma-deliver. Ngayon, ano ba yung pinagkasunduan ninyo regarding dyan sa sasakyan? Sinong magbabayad? Kayo po o sila? Sir, wala po akong sir. Wala po akong alam sa pagkasundo kung anong pagkasunduan nila. Ang pagkakaalam ko lang ang nagbabayad na yung kapatid nila sa Saudi. Kanino po, At sir? saka yung- Yes, sir. Kanino po nakapangalan ulit ang sasakyan? Kay Neneng, sir. Yung nagrereklamo, si Nining. Ligaspi. Opo, Tama sir. po. Yes. Okay. Yes po, sir. Actually, si Nining Ligaspi, sir, nandyan na, di ba, yung nakausap natin kanina. Siguro, balikan natin si Nining kasi naririnig naman ni Nining siguro itong usapan natin, Po natin. sa inireklamo. So, po natin si Nining kung napakinggan ba niya itong statement ni Yes, hello po sir, online po. Dito Yes. po ako sir. Yes, ma'am. Sagutin ko po ang Sige, sagutin ma'am. ko po sir yung sinasabi niya. Parinig niyo po ako. Ang sinasabi niya po, nag-uusap sila kasi yung nanay ko at mga kapatid ko walang kakayanan. Ngayon mag-text po sila sa akin. Nag-text sila sa akin, nakikiusap ang pagkuha ng sasakyan. Tinanong ko yung kapatid ko, pwede sila makausap yung asawa niya. Sabi niya hindi. Excuse, Sabi niya, ma'am. hindi. Ma'am, excuse po, ma'am. No? Ma'am, excuse, ma'am. Tinanong po kita, ma'am, kanina. Ang sabi niyo po, ang sasakyan ay nandoon sa iyong inireklamo. Ngayon, narinig mo naman Yes, ang po. panig din ng nireklamo. Ang sasakyan ay nasa sa inyo at kayo ang gumagamit sa pamilya niyo. Pwede po magsalita, Alin ba ang sir? totoo po, ma'am?
Sir, pakinggan niyo muna po ako, sir. Sige po. Nung una nila kinuha yung sasakyan, diniretso nila, tumira sila sa Pagadian. Mag-asawa nandoon sila sa Pagadian, hindi umuwi sa Basilan. Ngayon, ilang buwan sila sa Pagadian. Pagkatapos sa Pagadian, tumira na naman sila, nandoon siya na-assign sa Pagadian, sila ang mag-asawa gumagamit ng sasakyan. Ma'am, ilang buwan po yan, ma'am? Excuse, ma'am, ilang Pangalawa buwan po? Ilang buwan po nasa Pagadian po? Hindi ko po alam, matagal po kung ilang buwan po siya naka-duty doon sa Pagadian, doon silang mag-asawa, gamit sila yung Nawawala na yung ngayon, sasakyan binalik ni- siya sa Zamboanga City ni na Ma'am Neneng. ka-assign po. Doon na naman niya ginamit ng sasakyan. Umuwi sila sa Basilan. Nandoon wala po kasi ng bahay. Doon sila tumira sa nanay namin. Nang nandoon sila, dinala nila doon yung sasakyan. Pag umuwi siya doon, sila ang gumagamit mag-asawa. Okay. Ang nanay ko ang tinutukoy nila, ang nanay ko nasa 80 years old na po. Walang marunong mag-drive. Ako lang marunong mag-drive sa kanila, sa babae. Doon sa amin, ako lang po marunong. At sa yung isang dalawang kapatid ko sa Saudi, mahina po, wala silang kakayanan Ma'am Neneng. magpadala ng ganito pera. na lang po, Ma'am Ma'am Neneng, Neneng. Mahirap na trabaho nila po. Actually, ito palang nirereklamo ni Ma'am Neneng, isa palang isa pong pulis to, pulis no? pa po. Si Corporal Marwan Amil, ano? At maswerte tayo at nandito yung immediate supervisor nitong si Corporal Amil, ano? Katawagin natin. Oo. Major Alexander Cabanlong. Bok, liwanagan mo kami dito sa reklamo Kasi ni mukhang Ma'am nakarating na rin Neneng. itong problema, no? Sa opisina ni Major Cabanlong. So, sige, madinig natin kung ano Sige, naging action natin dito. Sir, once again, good afternoon. Bale, nung that time, sir, that was November, I think November 7 that time, yung una pong pumunta sa akin si Ma'am Neneng Legaspi. Wherein nireklamo niya nga po regarding sa sasakyan dahil sa delayed payment nung kanyang accordingly brother-in-law niya daw. So, nung tinanong ko po yung tropa natin, anong status, katulad po nung sinabi ni Corporal Amil kanina, na family daw po nung wife niya at saka itong si complainant natin, yung nagkaroon ng agreement regarding sa pagkuha ng sasakyan. Okay. Nautusan lang daw po itong pulis natin para i-drive yung sasakyan, which is binigyan ng anong tawag ito? Authorization para kunin yung sasakyan sa Dasmariñas, dadalhin papunta ng Zamboanga City. But mostly po yung sasakyan naman is hindi ko naman po nakikita sa Zamboanga City eh. Oo, kasi nagmamotor lang din minsan yan si Amil pag nagre-report sa office ko. Oo. So tama naman po siguro baka nandun sa family niya nung complainant natin yung sasakyan. So upon verification naman po during that time, kasi ang hinihingi ni Ma'am Legaspi nung nandun siya sa office ko, up-to-dated lang daw po ang payment. So bumalik siya po ang second meeting namin, that was I think December 9 kung hindi po ako nagkakamali. Chinek ko po sa bank since kakilala ko yung manager, tinawagan ko just to verify yung allegation if yung payment ba doon sa bank ngayon is updated. Which is updated naman daw during that time, that was December. And then after that, sinabihan ko po yung pulis natin na isauli mo na yung sasakyan sa may-ari kung nandyan sa'yo. Ang sabi naman ng pulis natin, sir, is, sir, kung ako lang ang masunod, isauli ko na. Pero ang decision po tungkol sa sasakyan po, wala po sa akin. Sa family. Nasa family po nung complainant natin. Pero wala din doon kay Nining yung sasakyan. Wala, sir, kasi I think andito siya sa Manila, sir. Okay. Sa family niya, madaling sir, nandun sa salita, Basilan. Ang sasakyan nasa pamilya din ni Nining, nanay, Yes, sir. magulang, ganon, mga kapatid. So, sinabihan ko sila, sir, during that time, in-advisean ko sila, ipa-assume mo na lang yung sasakyan na yan para wala ka ng problema. Pa-assume mo sa pulis natin kung kailangan siya na ang magpatuloy, kung gamitin man nila sa Basilan is, at least, wala na doon sa pangalan niya. I-resolve na natin na ang anong requirements ng bangko para may assume ni Marwan kung talagang pinipilit niya na kay Marwan yun, ipa-assume na niya. Kasi pwede naman po i-assume yung sasakyan ng pulis natin. Pupunta lang sa bangko. Oo. Oo. So, yun po. During that time, in-advise ko na po sa kanya. That was December last year. So, ngayon po, nabigla ulit ako. Na time po nandito ako na ongoing pa din pala po yung problema at hindi pa nare-resolve. Na hopefully, during that time po, kung napakinggan sana nila ako at na-assume yung sasakyan dun sa pulis natin, baka matagal na sana po na aksyonan natin to. Usapin nila. Oo. Kasi ano po yan more on within their family that
sila po dapat ang mag-resolve, mag-usap sila ng mother niya, ng kapatid niya sa Saudi, at mapag-usapan nila yung sasakyan na yun para ma-assume na po ng tropa natin kung Yes. kiniklaim yun sa tropa natin. At saka siguro paalalahanan natin sila na anyway, family nila yung gumagamit ng sasakyan. Yes, sir. Kapag hindi nila na nabayaran yan, eh, baka Hahatakin ng bangko, ma-repossess sir. ng bangko yan, no? At sila rin ang mawalan. At yung siguro ang pinoproblema ni Ma'am Ma'am Nining, Nining. yung hindi Legal nababayaran na sasakyan. So, lumalabas parang family kwento, no? Problem, tungkol dun sa sasakyan na yun. Anyway, ito, itatanong ko sana, ano ba yung maitutulong ng opisina natin, no? Yung ABSI Group, ano? Dito nga, sa nagko-complain na si Ma'am Neneng, oo. Pero gaya nga ng sabi mo, Bok, no? Nag-meet na kayo at napayuhan mo na. At nakakita nga natin na mukhang talagang lumalabas yung property ay pag-aari o ginagamit ngayon ng pamilya Ni Ma'am itong Nining din, sir. Aling Neneng, ano? At hindi ko alam dito kung sino ang rereklamo ni Aling Neneng dito. Sir Edwin, Sir Rod, no? Nais po atang magsalita ni Ma'am Neneng, atin po sanang pakinggan, Yes, no? Yung sige, kanya sige, pong sige. komento para po sa mga nasabi po ni Major Cabanlong at lalo tigit po sa mga narinig po niya dito po kaya Corporal Marwan Amil. Sige po, Ma'am Neneng. Yes po, please po. Regarding po sinasabi ni Sir, totoo po yung nagharapan kami sa opisina. Totoo po at that time na updated ang bayad. Kaso nga lang po at that time, ang rineklamo ko po at that time dahil pumunta ako doon, dahil sa credit card ko na hindi rin binayaran nila dahil nabayad po ang kotse. Yun po ang that time rineklamo ko dahil ang kotse, bayad po. At saka regarding po, pakinggan niyo naman po ako, regarding po sa unit, hindi po alam ng nanay ko, kumuha na pala sila ng sasakyan. Hindi din alam ng kapatid ko sa Saudi na kumuha na pala ng sasakyan, may agreement na pala kami. Nang alam nila, nagbitbit na sila pauwi. Pati tatay ni Marwan ngayon, alam niya po. At saka si Marwan, bakit niya gusto binenta yung sasakyan? Usapan namin ng tatay ni Marwan ngayon. Gusto ni Marwan bininta ang sasakyan ngayon. Sabi ko, huwag niyo bilihin ang sasakyan ba? Bakit ibibenta ni Marwan ang sasakyan? Dahil kakasuhan ko po, once ibibenta na yan dahil ang sasakyan hindi pa tapos. Sir, excuse me po, sorry po sa sinasabi mo, hindi mo po alam. Huwag mo po sakyan si Marwan kasi kami po may ugnayan. At pumunta po kami dyan, tinanong mo po kami dalawa. Kung mag-uusap sila mag-asawa, ang sabi ni Marwan po, oo, mag-uusap sila. Pakitanong po si Marwan kung paano nila makuha ang sasakyan dahil ang nanay ko walang kakayanan kumuha ng sasakyan. Kapatid ko walang kakayanan kumuha ng sasakyan. At isang inaasahan nila dahil siya lang ang may trabaho, si Marwan po. Sila ang mag-asawa may pera. Ang nanay ko matanda na hindi niya kailangan ng sasakyan. Ang kapatid ko na sa Saudi, hindi rin niya po kailangan ng sasakyan. Dahil hindi po sila umuwi, tagal na po nilang sasakyan. Sino ang nangangailangan ng sasakyan? Sila po nag-asawa dahil ang una daw ang sasakyan nila kaya magpakuha sa akin. Hinatak ng tao, nilupo daw sila. Ma'am Neneng, pasensya na po kayo, maputol ko po muna kayo saglit, ano? Siguro para mabigyan natin ng magandang solusyon ito, Major Alexander, ano? Cabanlong. Yes, sir. Maaari siguro maimbitahan mo uli itong yung tao mo at saka yung Pagharapin. ito si Ma'am Neneng para mapag-uusapan ulit natin at siguro iharap natin sa barangay o para mabigyan natin ng magandang solusyon at makita natin kung ano talaga yung problema nila, no? Oo. Yes, sir. Family problem. Ang maipapayo ko lang, sir, sana magkasundo sila. Tapos, if possible, sir, para matapos na, ipa-assume nyo na lang sa police natin. Tama, maganda yung suggestion, ano? At sir. siguro kailangan uli lang talagang magkaharap Yes, nito, sir. no? O kasi yung issue ng hindi pagkabayad ng 7 mag-8 months na ngayon, ano yan kaya pa naman i-assume lang yan sa bangko, then transfer yung pangalan kay Amel, o yun, kung magkasundo sila kung Sige. ganun. Sige, Ma'am Neneng, huwag niyo pong ibababa ang linya at bibigyan namin kayo ng iba pang mga detalye upang magkaharap-harap kayo, no, nitong si Corporal Marwan dito sa opisina ni Major Alexander Cabanlong. Excuse me, sir. Ayoko na pa umuwi sa kanila dahil may banta ako na binabitiwan nila, papatay nila ako pag umuwi ako. Ang ngayon na lang po, ang tulong ko hingi sa inyo, isurrender na lang nila po yung sasakyan kahit saan pulis po doon. Yun na lang po hiling ko sa kanila kapag ayaw nila bayaran yung hinihiling ng bangko. Isa uli po nila kung saan ang pulis, isurrender po nila yung
yung unit doon, yun na lang po, hingi po ng tulong. Ang utang nila sa akin, kung hindi nila bayaran, may utang sila sa akin. Yun lang po sasabihin ko sa inyo. Kung uuwi, hindi po ako uuwi dahil may banta po sa akin. Marami po naririnig, bantaan nila po papatay. Hindi po ako uuwi. Hindi po ako pupunta sa kanila. Hindi Aling po. Neneng, Ang hiling po lang sa inyo, Aling Neneng, ang tulong. maputol ko po uli kayo saglit po, ano? Medyo mabigat yung inyong yung binitiwan na salita, ano? Siguro mapakinggan natin si Major Alexander, katulad yung ano yung masasabi mo sa sinasabi ni Aling Neneng, ano? Sir, pinagharap ko na kasi sila sa office that time. So yung threat po sa kanya, hindi ko po alam kung sino may nag-threat sa kanya. Kung si Marwan ba or sino po. Oo. So ang advice ko kasi sa kanya that time, pag-usapan within the family, mag-usap sila. Kasi no one can solve this one po within their family kasi. Sige, siguro Usapan. pagkita kayo sa opisina mo, no? Yes, sir. Pati Pwede yung naman. family nitong si Aling Neneng, Ipapatawag ko, sir. para mapag-usapan at mabigyan ng magandang solusyon, ano? Tapos may suggestion lang ako rito, sir, kasi Muslim brothers, meron silang Council of Elders. Pwede ninyo, kapag ka hindi lumapit sila si Ma'am Nining sa Council of Elders ng Muslim, pwede po kayo ang mag-approach doon para maiparating, para yun ang tutulong sa inyo para ayusin yung problema ng pamilya. Hindi mabigat yung problema nila. Yes, hopefully Madali. ma-solusyonan kagad, ano? Dahil nakikita natin na within the family yung kanilang usapin, ano? Okay, maraming salamat po, Ma'am Neneng, ano? Maligaspi. At kahit pa paano ay dumulog kayo dito sa aming programa. Huwag po kayong mag-alala. At susundan, no, tututukan po natin ito hanggang sa mabigyan ng magandang solusyon ang inyong inilapit dito. Ganon din kay Major Alexander Cabanlo, ano? Maraming salamat, ano, sa pagpa-unlock mo sa aming paanyaya. Alam mo, sir, excuse me po, huwag mo nang kampihan si Marwan, sir. Pakiusap ko sa'yo, huwag mo kampihan. Nung nandyan pa ako, kinakampihan mo talaga, sir. Ang sabi mo pa sa akin, hindi mo gusto makikita ang pagmumukha ko muli, tapos ganituhin mo ako. Ang isa lang hiling ko, isa uli nila ang unit. Huwag mo na ako pahirapan dahil silang dalawang kumuha. Hirap na hirap ako, yun lang hiling ko sa uli nila. Bakit papatagalin mo, sir? Nung nandyan ako, kinakampihan mo, sinabi mo pa sa akin, ayaw mo makita ang pagmumukha ko. Sorry, sir. Ma'am Neneng, Pagsalit. Ma'am Neneng, magandang araw po, no? Huwag niyo po sanang isipin, no, na kinakampihan po natin or nagkakaroon po ng partisipasyon ng ating pong side para po sa ganito. Inaayos po, no, ng sumbong niyo action agad. Ito pong inyo pong reklamo at wag po kayong mag-alala. Tututukan po, no, natin na maigawan po kagad ng magandang solusyon. Ito pong inyo pong dinudulog, Ma'am Neneng. Yun, siguro, Ma'am Neneng, huwag po kayo mag-alala. Sige po, at personally, tututukan po natin ito. At para maayos na yung problema nyo, Ma'am Neneng, ano, huwag na po kayong umiyak. At sige, Major Alexander, Yes, sir. baka may panghuling pananalita ka po. Yun nga po, una-una po, nung pumunta siya sa office ko po, in-entertain ko sila ng maayos. Wala pa akong kinakampihan kahit naging personal ko po yun kasi hindi ko naman kamag-anak po sila. Wala akong personal na ano dun sa tao. Ang sa akin lang is tinitingnan ko lang kung anong dapat nating gawin to resolve the problem. Kasi ang unang problema po is sinasabing sasakyan tungkol doon sa pagbayad. Yun po yung binerify ko sa bangko, which is during that time updated siya. Second po, nung pumunta siya sa office ko, pinagharap ko sila based sa request niya. At sinabihan ko yung tao ko na isauli sa kanya yung sasakyan. Sinabihan ko po, isauli ang sasakyan, naka-blatter po yun sa office namin. And then, wala pa akong sinasabi na ayoko makita pagmumukha niya. Wala pa akong sinasabing ganon. Kasi lahat po ng dumudulog sa opisina ko po ay kinikater po namin ng maayos. Okay. So, wala po akong kinakampihan doon po, i-clear ko lang. Okay. Ang sa akin lang po, humahanap tayo ng paraan, paano po ma-resolve yung problema. Okay. Yun lang po, salamat. So anyway, yun ang allegation, ano? Just the same, maraming salamat, Major Alexander, ano? Bigyan mo na lang kami ng mga pictures or report, ano? Nung yung pag-assist nyo para mabigyan natin ng magandang solusyon. Itong problema ni Aling Neneng Legaspi, no? Taga rito pala yan sa Bagong Silangan, Quezon City.